Akala ko hindi ka na matutuloy. Inaamin ko na umiiwas ako sa'yo kasi hindi pa rin nawawala yung takot. You don't even have to say it. Naintindihan kita. Grabe ka, nakita mo na lahat ng kahinaan ko. Loka-loka na ako kung papakawalan pa kita. Grace, the moment I laid eyes on you, time disappeared. I just knew I wanted to be with you forever. Habang tumatagal, mas tumitindi lang ang pagmamahal ko para sa'yo. Ayoko nang umuwi na hindi ka kasama. Grace Evangelista, I love you so much. Will you marry me? Yes! Yes? Yes, yes, yes! Magpapakasal na kayo ni Edward. Kakasal na si ate! Nay, bakit para namang hindi kayo masaya? Alam kong magiging mabuting asawa si Edward sa'yo. Pero hindi siya ang inaalala ko eh. Ikaw, kaya mo kayang gampanan ang mga obligasyon mo bilang asawa? Ayoko din naman sana, Nay, na palagi na lang iiwas sa kanya tuwing lalapitan niya ako. Paano ko ba may alis yung takot ko? Grace is a rape victim. Paano ka lalapit sa kanya without her cringing every time you touch her? You always have to be there for her, Edward, and it's not going to be easy. You know what, kahit bulag siya, I don't see it as a hindrance. That's easy for you to say dahil hindi pa kayo nagsasama. But once you live in the same house, magbabago lahat yon. And you better think about it, Edward. This time, you think very hard. I've learned of your engagement to my son, Grace. At gusto kong malaman mo that you have my blessing. Matagal na kitang tinuturing na pamilya. I never had a daughter, so you came into Edward's life para na rin kitang anak. Thank you so much, Ma. That means a lot. Thank you din po. Malaking bagay po sa akin yung pagtanggap niyo. Thank you so much, Tita. Mama, yan ang tatawag mo sa akin from now on, ha, Iha? And from now on, anak na kita. The daughter I never had. Okay. Wait, I have to excuse myself, ha? I have to check our lunch, ha? Iwan ko muna kayo. Sige po. Bakit? Hindi, may tumatawag lang. I have to take this outside. Give me a sec. Okay. Tito Anton? Good afternoon po, sir. Hello, Grace. Iha, we have to talk. Mukhang seryoso po ang pag-uusapan natin. Grace, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ako komportable sa pagpapakasal ninyo ni Edward. You know, I've always wanted what is best for my son. Isang asawa na katulad ng mama niya. Mabait, maalaga, yung pwedeng makipagtulungan sa lahat. Someone Edward can be partners with. Hindi yung magpapaalaga sa kanya. Yun po ba ang tingin niyo sa akin? Magpapaalaga ako sa kanya? Let's face it, Grace. You are blind. And you have been through so much pain. Hindi mo agad-agad makakalimutan yung... Just think about it. How are you supposed to build a family with my son? Sooner or later, maaapektuhan ang pagsasama ninyo. Pareho lang kayong mahihirapan. Ano pong gusto niyong gawin ko? Baka mas mabuting wag na lang kayong magpakasal ni Edward.
Grace, I am only after the welfare of my son. Sana maintindihan mo yon. Pero, Iha, don't get me wrong. I have nothing against you. You're a very likable person. But my son needs someone more than that. pero nagmamahalan po kami. Sir, mahal ko po siya. Alam ko, I love my son too. And I have sacrificed so much for my son and for our family. Ang tanong lang, Grace, how much are you willing to sacrifice for Edward? Hi, Grace. I'm back. Okay, gutom ka na ba? Gusto mo na kumain? Kailangan ko na palang umuwi. Si nanay kasi tumawag. Okay. Parang biglaan yata yun. May nangyari ba? Hindi, wala naman. Iniintay lang talaga niya ako. Grace. Hey, talk to me. What's wrong? Wala nga. Halika na. Okay. Okay, Grace. Let me help you. Come on. Edward, saan kayo pupunta? Bakit umalis si Grace? Anong ginawa mo? Let's face it, Grace. You are blind. How are you supposed to build a family with my son? Pareho lang kayong mahihirapan. Ano? Sinabi niya yon? Magpapaalaga ka sa anak niya? Ba, nanguhusga naman kaagad siya. Hindi ka pa niya lubos na kilala. Nay, huwag na po kayong magalit. Tama naman siya eh. May point naman talaga siya. Bulag ako. Iba ang magiging adjustment ni Edward pag nagsasama na kami. Pahihirapan ko lang siya. Hindi mo siya pahihirapan, Grace. Kilala kita. Tayo ang magkasama dito sa iisang bubong, kaya alam kong hindi mo siya pahihirapan. Bulag ka, oo. Pero natuto ka na rin. Nagagawa mo na lahat ng dati mong ginagawa para sa sarili mo, para sa amin. Kaya nakakasiguro akong magiging mabuti kang asawa kay Edward. Maaalagaan mo siya bilang asawa mo. Pero Nay, hindi lang naman yun ang problema ni Tito Anton. Madami pa siyang ibang issue at lahat naman yun totoo. Gusto mo ba kausapin ko siya? Ay. Grace, kung magkakatuluyan kayong dalawa ni Edward, panahon na siguro na makilala ko yung magiging biyenan mo. Kakausapin ko siya. At ipapaalam ko sa kanya na hindi ka inutil at na magiging mabuting asawa ka kay Edward. At kung talagang mahal ni Anton ang anak niya, iisipin niya kung ano yung magpapaligaya kay Edward. At ikaw yung Grace. Salamat, Nay. Pilit mong pinapalakas ang loob ko.
Pa, ano yung sinabi niyo kay Grace? So, nagsumbong si Grace sa'yo. She's not the type na magsumbong. And besides, I'm a lawyer. I can piece things together on my own. So now I'm under investigation. Anton, tingnan mo ang ginawa mo. Ha? Stella, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kinausap ko lang ng mahusay si Grace? That's all I did, Edward. Pa, ano yung pinag-usapan ninyo? About what you're getting into. Hindi biro ang pag-aasawa. That's exactly it right there. You discouraged her. You discouraged her na pakasalan ako. Pinaalalahanan ko lang si Grace. And I was very careful not to hurt her. Ayoko naman masaktan si Grace eh. Inilayo ko lang kayo sa problema. Alam mo, madali para sa inyong dalawa ang magdesisyon. But once you are married and the past haunts you, iba na yon. Baka hindi nyo kayanin. No, pa. Kakayanin yun namin ni Grace. Mahal namin ang isa't isa. Ngayon, hindi na ako bata. I'm of age. Kayang-kaya ko na magkapamilya. Pa, I appreciate your concern. But this is my decision to make. Si Grace yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko and I don't want to lose her. You know what, fine. Kung mahihirapan kami, tatanggapin ko yun eh. Kung kailangan ko siyang alagaan buong buhay ko, I will accept that. That's part of the happiness I have with her. That's part of the reason why I love her. Ate, ayaw ni tatay na nalulungkot tayo, di ba? Oo naman. Ba't ikaw? Ang pamilyang masaya, wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa. Ang pamilyang masaya, wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, kundi ang isa't isa. Grace, basta eto lang isipin mo, ha? Kahit na ayawan ka pa ng buong mundo, nandito kami, oh. Nandito kami ni Nina, nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal ko din po kayo, Nay. Ay, paano naman ako, ate? Ito talaga. Siyempre, ikaw din. Kahit ang kulit-kulit mo. Love na love ka ni ate. Salamat po sa inyo, Nay. Nina. Dahil pinapaalala niyo sa akin na masarap pa rin mabuhay dahil kasama ko kayo sa lahat ng laban ko. Oh, ayan ha, Manuel. Napangiti na namin si Grace. Siguradong napapasmile na rin si tatay, Nay. Oh, ayan, oh. Nay! Ay, nako. Tay, hayaan nyo. Tuwing nalulungkot ako, isipin ko na lang na pinapanood nyo lang kami palagi nila nanay. Yan. Kaya smile po dapat lagi. Talaga. Kanta pa ako ulit. Talaga. Paano kaya tayo magsingay?
Nagko-choir na po ako, Nay. Maganda ba yung bulaklak? Opo, sobra. Ang colorful po niya. Anong nangyayari? Nay? Nay, sino yan? Hello po. Edward? Aling Marisa, Nina, sila yung parents ko. Mahan pa, Aling Marisa and Nina, mother and younger sister of Grace. I hope you guys don't mind, pero alam ko kasi tuwing family din, nandito kayo. Ay, kumusta po kayo? Hello po. Glad to meet both of you. Kumusta po? Hello po. Nalagay ko lang po to. Salamat, Edward, ha? You're welcome. Juice po. Yes, please. Thank you. Did you do this? Oh, Grace. Lagay mo sa gitna yan, pansit. Ayan. Ah, eto sa bandang kanan. Sarap yan. Pansit na yan, ang specialty niya. Siya mismo nagluto. Dami Ricardo. At syempre po, for dessert, gawa ni Nanay yan, the best ube halaya in town. You should taste it. Nambola pa itong anak ko. Ganyan talaga yan. Ako, maasikaso. Kung pagod na, siya pa nagsisilbi. Nakakatuwa naman kayo mag-ina. Ang sweet na ni Grace. Kaya araw-araw, nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng anak na katulad ni Grace. Sarap yan, Edward. Ano? Masarap nga. Mukha siyang masarap. Ano, hindi ka na makapaghintay. Parang gusto mo nang unahan. We can't help it. We help ourselves. Sige. Bigyan ko kayo. Umaya ka na. Pakiramdam ko, hindi pa rin buo ang loob ng tatay mo sa pagpapakasal natin. You know, huwag mo nang isipin yun, Grace. Kinuusap ko na nga yung papa ko. I explained everything to him. Kaya nga nandito kami. Para formally ma-introduce ko na yung pamilya ko sa pamilya mo. Pero Edward, hindi naman kasi talaga madali ang naging desisyon natin. At saka, parehong mahalaga sa atin ang mga pamilya natin. Kaya, tama lang na i-consider natin sila. At isa pa, nagsisinungaling ka kung sasabihin mo sa akin na pagkasal na tayo, matatanggap mo pa rin ang mga pagkukulang ko. Grace, of course. Tanggap ko yun. I'm sure gusto mong magka-baby. Ako din naman gusto ko. Kaya lang baka hindi ko kasi kaya. Paano tayo bubuo ng pamilya kung hindi ko kaya ibigay sa'yo yun?
Just not think about that first. Okay, let's not think about that. Kasi sinabi ko naman sa'yo, willing ako maghintay. Willing pa rin ako. You're still going to marry me, right? Malambing na bata si Edward. Talagang mahal niya ang anak mo. Mahal din naman siya ni Grace. Alam kong hindi nalingid sa inyo ang nangyari kay Grace. Gumuho ang mundo namin nung naabuso siya. Sunod-sunod na dagok ang dumating. Akala ko nga hindi na siya makakabangon pero napakabait ng Diyos. At eto, dumating pa si Edward. Tinulungan siyang umahon at magsimula uli. Well, that's my son, Edward. Talagang natural sa kanya ang pagiging compassionate. Siguro nga nung una, naaawa siya kay Grace pero unti-unti na niya itong minahal at hindi ko siya masisisi. Nakikita ko naman yun eh. And Marisa, please believe me. I have nothing against your daughter. Pero may pag-aalinlangan pa rin kayo dahil sa nangyari sa kanya. Lahat naman tayo may pinagdaanan. May mga karanasan tayong nag-iwan ng marka. Minsan sa loob, minsan sa labas. May masasayang alaala, may malungkot. Nagkataon nga lang na napakalalim at napakasakit ng sugat na naiwan kay Grace kasi nabulag siya. Pero hanga pa rin ako sa anak kong yan dahil hindi niya pinabayaan yung kapansanang yun na wasakin ang puso niya. Hindi nadurog ito. Dahil marunong pa rin siyang magmahal. Huwag kayong mag-alala. Hindi magiging alagain ng anak ko. Paningin lang na wala sa kanya. Pero marunong siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kaya niyang pagsilbihan, alagaan, at mahalin ng tapat ang anak niyo. Huwag na lang kaya muna tayong magpakasal. What? Baka dapat bigyan muna natin ng time ang isa't isa. Tignan natin kung hanggang saan natin kayang pakisamahan ang sitwasyon natin. Grace, you know what? Alam ko naman yung anong kaya ko eh. Alam ko yung anong kaya ko. Kilala ko yung sarili ko. Hindi ako magiging problema sa'yo. Hey. Huwag ka magpadala sa sinabi ni Papa. Please. Kasi nga, may point naman talaga siya. Kahit sinong magulang naman, hindi gugustuhin na ipakasal ang anak nila sa isang katulad ko. Pinoprotektahan ka lang niya. Edward. Mahal na mahal kita. Pero kung magiging miserable lang ang buhay mo dahil sa akin, kung magiging pabigat lang ako sa iyo, huwag na lang. Ako talagang magsasacrifice. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka namin kailangan dito. I came here to see my brother. I came here to see my mother. I came here to see you. It's been a long time, and I am so sorry. I am sorry! Naalala ko lang si Chari. Napakatagal na rin mula nung iniwan niya tayo.
Isipin na lang natin na maayos ang lagay ni Chari. Di ba sinabi naman niya sa atin noon na gagawin niyang lahat para maging successful siya? I'll admit, nalulung ako doon. Sa drugs, sa babae. You know it, I've done it all, and I'm tired, and I met this girl. Really? Tinulungan niya akong makabangon and stay away from the old way of life, you know? So, I'm clean and in love. Manong, ikaw na ba yan? Miss? The special thing about Grace is that she sees more than what our own eyes see. Grace sees with her heart. And yun yung katangian na pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Ano to? You're late! Akala ko ba nagbagong buhay ka na? Nasaan yung babaeng papakasalan mo? Where is she? Oh, she's right over there. Grace, I want you to meet Kuya William.